Hello and welcome again sa Monkey C Graphic Design TV at today tayo ay magde-design ng beanie inspired poster pero hindi talaga siya beanie pero okay lang kasi mas may views pag beanie. Okay, let's go! Alright, so andito tayo ngayon sa Adobe Photoshop at ito yung sinend ng ating follower na design para i-critic. So, ang pangalan niya ay Mika Malyari. Hindi ko alam kung sino to. Pero yan, i-critic lang naman natin yung design. So, kaya ako nasabing beanie inspired kasi akala ko ano talaga to. Hindi ko rin kasi kilala yung beanie guys. Kaya akala ko ito yung beanie Mika. Yung pala, iba pala to. Mitcha pala or Mika. Okay, so ito yung design na pinadala sa atin para i-critic. So, galing to sa ating Facebook page. So, dito niya ginawa sa Photoshop. Isa-isahin muna natin yung mga good and bad. Unahin muna natin syempre yung mga good. So, in terms of color, okay naman yung color niya. Gusto ko yung dalawang color na ginamit niya, which is violet at saka pink. Kumbaga magkatabi sa color wheel, yan yung tinatawag nating analogous. Tapos maganda rin na one color lang yung ginamit niya sa background para hindi rin masyadong magulo tignan. Tapos yung sa mga images, okay naman. Maganda naman yung ginamit niya image, high res. Tapos yun, maganda yung mga lighting din nila. Sa fonts, maganda rin yung ginamit niya. Ano ba to? Parang ano yata to? Gotham. Hindi ako nagkakamali. Ayun, Gotham nga siya. Okay, so punta naman tayo sa mga bad points dito sa design na to. Unahin natin ay sa images. So ito, okay sana yung mga images na ginamit niya rito. Ito mga to. Itong apat. Kaya lang dito sa isa, ginawa niya ay dinoble niya tong image na to. Binabaan niya yung opacity. Hindi ko alam kung bakit. So nangyari, parang nahiwalay siya doon sa mga subject. Kasi ito yung mga subject, diba? Napunta siya ngayon doon sa background natin. Which is hindi dapat. Kasi nga, subject dapat siya eh. Tapos yun, hindi rin nakatulong na dinoble niya. Tapos halos same size lang. Kaya nagmukhang awkward talaga tignan, no? So pag maglalagay kayo ng element, kailangan alam nyo talaga kung pang foreground siya or pang background, no? Para ma-establish nyo yung design hierarchy. Tapos sa background, okay naman. Try na lang natin kung ano pwede natin gawin mamaya. Sa spacing, okay naman yung spacing, lalo na dito sa part na to. Dito lang siguro medyo masikip, no? Sa taas. Siguro baka pwede natin i-try na medyo ibaba siya ng konti para hindi naman masyado masikip sa ulo. Doon sa pinakataas. Isa pang bad points dito ay yung text. Ginamit niya kasi dito ay violet. So violet on violet yung nangyari. Tapos nilagay niya lang ng white stroke para mas makita. Mas okay kasi yan kung gagawin mo na lang, mas simple mo na lang, white na lang, di ba? Hindi ka na mahirapan, no? Kasi ganun din naman eh, hindi rin siya effective eh. Kung naglagay ka ng white stroke, kung kakapalan mo naman kasi yan, ano na, hindi na babagay dun sa design. Kasi ano to eh, medyo feminine. So kailangan medyo ano siya, sophisticated. Then isa pa is yung mga sparkles na to, or yung mga flare. So okay naman na maglagay ka ng mga flares, ng mga ganyan. Kaya lang, yung kulay kasi nito nilagay niya ay black. So hindi siya masyadong bagay. So mas okay yan, white lang talaga, tapos babawasan mo yung opacity para hindi siya masyado maingay tignan. Saka medyo parang nakakatakot yung itsura niya. Then isa pa is yung mga shapes na ginamit niya rito. Ayan, so masyadong matitigas, no? Parang pang masculine type yung naging datingan. So siguro tanggalin na lang natin yan or lagay tayo ng ibang shape na mas feminine tingnan. Then ito, ganun din, parehas yung ginamit niya dito sa text, violet and violet din. So hindi rin masyadong maganda. Then ito, yung color na pinatong niya, yung pink or magenta, okay naman. Kaya lang dito sa text, hindi talaga siya umuubra. Kaya kahit lagyan niya nung outer glow, ay parang hindi pa rin masyadong malinis tignan. Siguro, i-lighten natin yung color para mas makita or palitan na lang natin. Okay? So ito yung merong mga rectangle na mahaba dito, mga lines. So hindi rin siya masyadong bagay. So ikakopy lang natin to, tapos gawa tayo ng isa pang version. Tingnan natin kung paano natin i-improve. Okay, so simulan na natin i-redesign itong poster na to. So gagawa muna ako ng artboard para madoble natin. Wala kasing artboard itong ginawa niya. Then, syempre, as much as possible, yung gagawin nating redesign ngayon ay halos kamukha pa rin ito. Kumbaga, i-makeover. Hindi natin siya i-redesign ng babaguhin natin ng 100%. So, ito na lang gagamitin nating main color ng background. Gradient. Baka mas maganda siya tingnan. So, ito pa pala isa nating problema guys. Ayan yung mga putol na bottom. So, dahil wala pala akong Gotham, gamit na tayo ng ibang font siguro na medyo similar din dun sa
ginamit niya. Tapos yung drop shadow niya pala rito guys, masyado matigas. Dapat soft lang ang ano natin, drop shadow, para maganda blending. So tingin ko guys, mas okay kung gagamitan natin to ng sans serif na font. Ito, may nakita akong font guys, parang okay din to. Medyo malambot siya tignan, no? Hindi masyadong sobrang tigas. Tapos parang meron din siya mga konting buntot-buntot. Alter ang pangalan. So dito sa apelido, syempre, kailangan medyo iba siya, tsura niya, para magkaroon ng contrast between yung two elements na yan. So pwedeng italic, tapos hindi na siya all caps. Then, hindi talaga umubra yung violet. Pwede siguro parang light pink. Kailangan natin tanggalin yung outer glow. Yan, pwede na siguro itong ganito. Pero, tentative pa yan. Malaman natin mamaya kung anong pwedeng gawin. Then, baka mas okay kung lalagyan natin ng parang swirl. Para pampadagdag lang. Tapos, kailangan natin ng image para dito. Okay, so ito na. Nakakuha na tayo ng image na gagamitin. Kailangan na lang natin siyang i-cut. Okay, so itong picture na to, kailangan medyo malaki siya guys. Then, lalagyan natin siya sa likod. Dito, kailangan na natin gawing soft yung kanyang bottom part. So, dapat idikit natin ng konti dito sa text para hindi mukhang awkward tignan. Yan. So, pwede na siguro natin lagyan ng city background. Baka mas okay to kung grayscale siya. So, gagawin na lang nating luminosity para one color pa rin yung background natin. Then, baka mas okay to kung lalagyan natin ng mga maliliit na text sa taas para pampadagdag lang yung aesthetics. Mayari, bini siya. So, medyo i-move ko lahat ng elements dito sa baba dahil parang masyado ng maluwag dito. So, nakatulong din talaga yung mga image niya na halos kasing kulay lang nung tema ng ating design. Lalo na to, itong image na to. Tingin ko nga mga dapat ito yung main image Pero okay na rin yan. Malaki naman siya Prominent pa rin siya tignan. Tapos tignan natin kung pwede natin ipasok yung mga flares. So okay naman siya, kaya lang parang masyadong marami or masyadong malakas. So kailangan medyo bawasan natin siya para hindi nakaka-distract tignan. Ayan, so bawas-bawasan na ng konti yung opacity. Tapos try natin siguro ibahin yung blending mode. Ito yung mga soft light. Sa taas try naman natin lagyan o sa bandang gitna. Tanggalin ko lang tong mga nasa harap. Masyado marami. Then, dagdagan pa natin ng mga pangalan or yung mga starring dito sa taas siguro. Tama-tama to guys kasi may issue ang ngayon, Bini. And so, huwag natin ilagay lahat. Hindi na siya. Sample lang naman to. Siyempre, nakakadagdag din yung mga maliliit na text sa baba, di ba? Yan, so nilagyan na natin ng mga maliliit na text sa ilalim para magmukhang legit talaga na poster. Then pwede mo pa lagyan ng mga logo yan doon sa ilalim. So yan, tingin ko okay na to. Ayoko na siguro dagdagan ng shapes kasi parang masyado ng marami. Alright, so ayan, natapos na tayo sa redesign nitong ating poster na Bini inspired, pero hindi talaga Bini. So ayan, nakita nyo naman, hindi tayo masyadong lumayo doon sa look and feel nung sinend na design sa atin. So ganun pa rin yung halos yung mga colors, din yung mga pictures, ganun pa rin. So dito nagdagdag lang tayo ng different picture para hindi siya pares na pares itong nasa gitna. Tapos siya inayos ko na yung opacity para maging subject na talaga siya. And then yun, colors ganun pa rin, nadagdag
nagdagdagan lang ng konting blue, pero violets and pinks pa rin siya umiikot. Then yung mga shape, tinanggal na natin dahil yun nga masyado siya matigas. Hindi na rin ako nagdagdag ng shapes na mga pambabae kasi masyadong parang overkill na masyado. Tapos yun, ni-retain din natin tong mga sparkles or yung mga flares na yan. Pero ano na siya, ginawa natin siyang white or yellow tignan para mas natural at hindi masyadong creepy tignan. Then sa font, binago ko lang ng konti. Pumili ako ng font na medyo ano siya, kikay tignan, no? Altair. So isa siyang sans serif na parang merong kontong mga buntot-buntot ng konti. Tapos, yun, yung text, nagdagdag lang tayo ng konting mga maliliit, mga productions, Bini Productions present, tapos yan, yung mga pangalan ng Bini, then Lorem Ipsum sa pinakailalim. Tapos, yung ating paper texture, niretain ko din para makadagdag din sa aesthetic. So, okay pa rin naman siya. Sumakto naman, no? Dun sa ating nilagay na color at ng background. Tapos yun, nakalimutan ko yung sa background pala. Ayan. So, pinalitan ko ng skyline ng mga building. Mas naka-zoom out para mas maganda yung field of view natin. Kumbaga, meron siyang mas malayo na view. Mas maganda kasi tingnan pagka yung parang maluwag yung ating design. Tapos yun, yung spacing pala. So, in-improve ko din para mas malalaki yung mga margin sa gilid. Kasi, papansin nyo yung mga movie poster, ganun talaga. Diba guys? Kumbaga, ano siya, makikita mo yung spacing niya, maluluwag. Okay? So, yun lang naman. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Sana may natutunan kayo kahit papano. Like mo naman yung video kung nagustuhan mo. Tapos comment ka na rin kung meron kang any reactions or suggestions sa ating video. Then share mo na rin sa mga tropa mo. Tapos subscribe ka na rin para sa more graphic design content. Follow nyo rin ang aming Facebook page na Monkey C Graphic Design Academy. Tapos meron din tayong Facebook group na Monkey C Educational Graphic Design Community. So meron tayong mga webinars dyan at mga trainings, mga recorded online courses. Tapos, ayun, meron din tayong TikTok. Ayan, nag-upload din ako dyan sa FB Reels, YouTube Shorts. Okay, so yung ating mga libro guys, ang available na lang ngayon ay 5 na lang yata yung panimulang guide sa graphic design. So magre-restock tayo ulit siguro mga next month. Pero yung mga ebooks at yung mga recording natin, available yan. Tapos kung gusto nyo mag-enroll, inopen ko ulit yung 16-day graphic design bootcamp. PM nyo lang ako. So yun lang naman, I'm out. Peace.